Sa kabilang banda, si Katrina. Ang bawat magandang panahon ay may katapusan. Isang linggo na ang nakakalipas, simula nang pumunta kami dito sa aming bakasyon, sa aming honeymoon. Not gonna lie, the time we spent together brought us closer to each other. Close talaga. Naghalikan kami, nagyakapan, nag-enjoy sa aming pamamalagi, nagkaroon ng masasayang gabi. Inalagaan niya ako, pinapakita niya sa akin ang kanyang malambot at mapagmalasakit na side, ang mga matatamis niyang salita ay namumula, at ang kanyang possessive side sa tuwing may lalaking sumusubok na lumapit sa akin, medyo mainit upang makita. Ayos ka lang ba? Narinig kong tanong ni Sebastian. Napatigil ako sa pag-iisip, at inilipat ang tingin ko sa kanya. Sa ngayon ay nasa private jet kami, lumilipad pa uwi. Umalis kami sa isla bandang tanghali, at ngayon ay 3:00 ng hapon na. Na-late ng 1 oras ang private jet dahil sa ilang problema sa airport. Oo, bakit? Naguguluhang tanong ko. Ilang minuto ka nang nakatitig sa mesa, sinabi niya. Oh, it's nothing, may iniisip lang, sinigurado ko sa kanya. Pinatay niya ang phone niya, at inilagay sa kandungan niya, buong atensyon niya sa akin. A penny of your thoughts, wika niya. Iniisip ko lang kung paano ang naging bakasyon natin, it was amazing, sabi ko sa kanya. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa akin. Ito ang aking unang bakasyon sa labas ng trabaho, at tiyak na hindi ito ang huli. Sabi niya kaya napangiti ako. I have something to ask you, nag-aalangan na sabi ni Sebastian at tumango ako, hinikayat siyang magsalita pa. Do you mind if I ask Thalia to shift all your stuff back in my room, or do you still want some space and time to adjust? Whatever you want, I'll respect your decision. Sabi niya, nakatitig sa akin ang mga mata niya. I think I had enough time to adjust, ngiti ko. At sa tingin ko nakuha ko na ang sagot ko, ngumiti siya pabalik. Ginugol namin ang susunod na 3 oras sa paggawa ng aming mga bagay. Nagtatrabaho siya sa kanyang telepono sa buong oras, habang nanonood ako ng isang pelikula sa TV. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa screen, at nagbahagi ng ilang komento. Pagkalapag ng eroplano, lumabas na kami. Nagpasalamat kami sa kapitan at sa air hostess bago pumunta sa aming sasakyan, na iniwan para sa amin. Umupo si Sebastian sa driver seat habang ako naman ay sa passenger seat. Dinala ng 2 lalaki ang aming mga suitcase sa trunk at inilagay sa loob. I'll have to stop at the Mafia Mansion to check on something, sabi ni Sebastian sa akin, na ikinaangat ng ulo ko papunta sa kanya. Sasama ba ako sa iyo? Maingat kong tanong. Oo, mabilis lang, sagot niya. Kinabit ko ang seatbelt ko bago siya nagsimulang magmaneho. Bahagya kong nilakasan ang volume ng radyo, at sumandaw sa upuan ko, nakatingin sa labas ng bintana. Nakaramdam ako ng pagod sa paglalakbay, at gusto ko na lang tumalon sa aking kama at matulog. Pagtingin ko sa labas ay nagpapanatili akong gising. Makalipas ang ilang minuto, nakarating kami sa isang malaking gate na nababantayan. 2 security guys ang pumunta sa amin na may hawak na baril, at tinignan nila ako ng malamig na mga titig. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa seatbelt. Nakakatakot sila. Nothing to check here. Asawa ko yan, sabi ni Sebastian sa kanila. Agad silang naglakad pabalik at binuksan ang gate. Nag-drive na si Sebastian sa loob, at hinayaan kong lumibot ang mga mata ko sa paligid. Ang harapan ay isang malaking garden na may daanan sa gitna, ang mansyon ay nasa likod, at may mga bodyguard pa sa front door. Napansin ko rin na maraming camera sa paligid ng property. Let's go inside, you can wait in my office, sabi ni Sebastian habang tinatanggal ang seatbelt. Ha, hindi ba pwedeng dito na lang ako sa kotse? Tanong ko sabay kagat sa labi. Tumigil siya sa ginagawa niya, at tumingin sa akin, bakit? Nagkibit balikat ako, ayoko lang. Natatakot ka, mariing sabi niya. Siguro, bulong ko. Hindi ka dapat, ito ang pinakaligtas na lugar na pwede mong puntahan. Tingnan mo lahat ng bantay. Tanong niya, at tumango naman ako. Sino ba naman ang hindi makakakita sa kanila? Ngayong malalaman na nila ang iyong mukha, saan ka man naroroon, nasa duty man sila o sa kanilang day off, puprotektahan ka nila, at aalagaan ka tulad ng sarili nilang pamilya. Hindi ko na kailangang tanungin sila, gagawin nila ito dahil sa kanilang katapatan sa akin. Mahinang paliwanag niya.
Gayunpaman, in case of emergency bago sumama sa kahit sino, siguraduhin mong ipakita nila sa iyo ang kanilang loyalty. Bawat miyembro dito ay may singsing o kwintas na may green emerald, ito ang aming loyalty proof. Kung wala sila nito, huwag kang magtiwala sa kanila, idinagdag niya. Oh God, napakaraming impormasyon ng sabay-sabay. Okay, sabi ko nang malagay sa isip ko ang lahat. Let's go. Bumaba kaming dalawa sa sasakyan, at naramdaman ko agad ang mga mata sa akin. Hinigpitan ko ang hawak ko sa phone ko, habang naglalakad papunta sa harapan, katabi si Sebastian. Binigyan niya ako ng isang maliit na ngiti, bago nilagay ang kamay niya sa likod ko. Ah, Katrina. Lumingon ako sa right side ko, at nakita ko si Carter na naglalakad palapit sa amin na may ngiti sa labi. Welcome to your husband's office. Medyo malakas niyang sabi. Sebastian, I'll take her to your office. They are waiting for you impatiently. Sabi ni Carter sa kanya. Bakit ang lakas ng pagsasalita niya? Okay, stay with her, sabi ni Sebastian sa kanya. Hindi naman niya kailangang maging babysitter ko, paninigurado ko kay Sebastian. Narinig kong napangiwi si Carter. Bodyguard, hindi babysitter, itinama ako ni Carter. Parehas lang yun, sambit ko. Lumapit si Carter sa akin at tumabi sa akin, bumulong. I have a pride, you know. Everyone are listening to us, so please, say bodyguard and no babysitter. Lumayo siya at tumawa ako, tumango. Hayaan mo siyang makasama, love. Nilingon ko si Sebastian, mas magiging komportable ka sa tabi niya. Tinawag niya akong love. Bilang bodyguard niya, dagdag ni Carter. Yeah, whatever, just look after her, sabi ni Sebastian. Tiningnan niya ako ng isang beses bago naglakad palayo, na sinundan siya ng mga guard. This way, narinig kong sabi ni Carter. Si Carter ay nanatili sa aking tabi, ginagawa ang kanyang tungkulin bilang aking bodyguard na medyo mahusay. Nasa likod ng gusali ang opisina ni Sebastian, kaya sa tuwing dadaan kami sa isang silid o sa isang open space, napapalingon kami. May mga nakatingin sa akin na nagtataka, habang ang iba naman ay nakatingin lang sa kawalan. Umakyat kami sa hagdan, at binuksan ni Carter ang isa sa mga pinto sa kanan. Opisina iyon ni Sebastian. Pumasok ako sa loob, at hinayaan kong lumibot ang mga mata ko. Ito ay isang katamtamang laki ng opisina, na may isang mesa, isang leather na upuan, ilang mga sopa, dalawang upuan sa harap ng mesa, isang koleksyon ng baril sa dingding, at may isa pang pinto sa kanang bahagi. Make yourself comfortable, Sebastian, might take some time, pagpapaalam sa akin ni Carter. Lumingon ako sa kanya at nakita ko siya, nakaupo sa isa sa mga couch, at kinuha ang phone niya sa bulsa. Hindi ba dapat kasama mo siya? Curious kong tanong. I should be, ngunit nakikita mo, medyo mayabang at sakit sa puwet ang kinakaharap niya ngayon. Simula nang magbakasyon si Sebastian, ngayon naman. Paliwanag ni Carter na may bahagyang ngisi. Natawa ako, grabe naman. Kung ganoon ay hindi ka dapat tumatawa, sambit niya. Umupo ako sa isa sa mga upuan, at hinintay si Sebastian habang walang ibang ginawa kundi ang tumingin sa paligid. Mukhang na-bored ka, komento ni Carter. Oo nga, medyo pagod din ako sa biyahe, and I wanna sleep, napabuntong hininga ko. There is a bed if you want to nap, sabi niya kaya napataas ako ng kilay. Isang bed dito, tanong ko, at tumango naman siya. Sa tingin mo saan nagpapahinga ang asawa mo kapag nagtatrabaho siya sa gabi, sabi niya. Oh, mukhang nakakatukso ang kama, pero kung iidlip ako, hindi ako siguradong magigising ako, dagdag ko. Well, kung ang iyong mga talukap ay naging mabigat, at naging imposible upang panatilihing bukas, ipaalam sa akin at ipapakita ko sa iyo ang kama. Sabi niya at tumango naman ako. Buti na lang at hindi nagtagal si Sebastian. After 30 minutes of waiting, tumayo si Carter at sinabi sa akin na tapos na si Sebastian sa meeting niya. Let's go, sabi ni Carter. Pagod akong tumayo, at sumabay sa kanya sa pagbaba. You Carter. May tumawag kay Carter, na nagpahinto sa amin. Isang matangkad na moreno ang lumakad papunta sa amin, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, na may pilyong ngiti sa kanyang pink na labi. May grupo ng mga lalaki sa gilid ng pader, nakatingin sa amin. Ano? Tuyong tanong ni Carter. Mind introducing the fine lady? Tanong niya habang binibigyan ako ng nakakaakit ng ngiti.
Sa reaksyon ni Carter, naunawaan ko na ang taong ito ay hindi kasing kaakit-akit gaya ng kanyang nakikita. I do mind, maikling sagot ni Carter. Come on, hindi mo kami pwedeng iwan sa suspense. Marami kaming gustong malaman tungkol sa kanya, I mean, hindi araw-araw may kasama kang babae sa tabi mo sa impyernong ito na parang mansion. Ang sabi ng lalaki habang binigyan niya ng mapanghamong tingin si Carter. At saka, hindi balabag sa rule na magdala ng babae o escort dito. Breaking your boss rules ha? Ano ang sasabihin niya kapag nalaman niyang sinira ng kanyang pinagkakatiwalaang lalaki ang kanyang rule? Nakangisi niyang tanong. Teka, akala niya escort ako. I didn't break any rules, matigas na sabi ni Carter. Ginawa mo, nakatayo siya sa tabi mo, tinuro ng lalaki. At sa tingin mo isa akong escort, hindi ko napigilang magtanong. Kung ganoon, ano ka ba? Tanong niya. Be respectful, babala ni Carter sa kanya. I don't see why I should, putol ng lalaki. Kung gayon ay malugod kong bubunutin ang iyong mga eyeballs. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Nilingon ko si Sebastian and he was glaring at the guy. Marami pang bodyguard at mga lalaki ang pumasok mula sa ibang mga kwarto, at lahat sila ay nakatingin sa amin. Inilipat ni Sebastian ang tingin niya sa akin. Come here, love. Umalis ako sa gilid ni Carter at naglakad papunta sa gilid niya. Pinulupot niya ang isang braso niya sa bewang ko, habang nasa bulsa niya ang isa niyang kamay, habang mataas ang ulo niya sa harap ng lahat. I introduce you all my wife, Katrina. Sabi niya at pinagmasdan ko ang paglaki ng mata ng morenong lalaki. Mapaparusahan ka sa hindi mo paggalang sa kanya, and mind you, hindi lang dahil asawa ko siya, but you need to learn to respect woman. Escort man sila or any other girls. Sabi ni Sebastian. Period. Alam kong hindi mo ito unang beses na walang galang sa isang babae, ang dami kong reklamo sa iyo, at ngayon ko lang nakita, dagdag pa ni Sebastian. Tahimik na nakikinig ang lalaki. Carter, ingatan mo siya, sabi ni Sebastian kay Carter, at tumango siya. At saka, umaasa ako na lahat ng tao dito ay alam kung ano ang gagawin. Sabi ni Sebastian, at may sabay-sabay na yes sir. Naramdaman kong pinisil niya ang gilid ng bewang ko, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Let's go home. Tumango ako. Naglakad na kami papunta sa sasakyan. That was quite the show, komento ko. Don't mind him, he has always been a jerk. Sinabi niya sa akin. Why do you tolerate him? Curious kong tanong. Dahil siya ay isang good fighter, at mahilig siyang kumuha ng mga panganib na ang iba ay nag-aalangan na kunin. Oh, umupo na kami, at nagmaneho na siya pauwi. Nang makarating kami sa bahay, masaya ako at nasa sabik na sa wakas ay tumalon sa kama para matulog. Gayunpaman ang aking kagalakan ay naputol. Pagpasok namin sa loob ng bahay, dumapo ang mga mata namin sa isang blonde na babae na kausap si Talia. Actually, nagutos siya kay Talia. Nakilala ko nga siya sa mga larawang ipinakita sa akin ni Talia, nang sabihin niya sa akin ang tungkol sa pamilya ni Sebastian, at ang babaeng nakatayo sa harapan namin ay ang mother ni Sebastian. Nakasuot siya ng slim calf level na nude dress, ang blonde niyang buhok ay straight shoulder length, at nakasuot siya ng high heel. Tumigil siya sa pagsasalita, at lumingon sa amin. Tahimik siyang tumingin sa akin, bago umiling ng hindi sumasang-ayon. Mukhang wala nang magiging mother-in-law at daughter-in-law bond. Note the sarcasm. Kailangan ko bang sabihin sa iyo ang iyong trabaho? Tanong niya na nakatingin kay Talia. Tanungin mo siya kung may gusto siyang inumin, nagutos siya. Pero bago pa man makapagsalita si Talia, ay nagsalita na si Sebastian. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sebastian. At dito na po, nagtatapos ang part 21 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.